Tumanggi si Renz Abando na isiwalat ang kanyang plano para sa hinaharap. Posibleng pagkuha kay Renz ng ibang kupunan, lumutang sa KBL, at ang pagbabagong nagaganap o nangyayari ngayon kay Kai Sotto na posibleng pakinabangan ng Gilas Pilipinas bukod sa pagtatala ng mas mababang punto sa huling bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming salamat. Matapos ang usap-usapan tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan, muling nanalasa si Renz Abando sa huling bakbakan kung saan siya nagtala ng 18 points, 3 rebounds, 4 assists at 4 blocks. Bunga ng lahat ng yan, kaagad na tanong ng media si Renz tungkol sa lagay ng kanyang kontrata sa anyang. Ano kaya ang naging sagot dito ng dating Gilas player? Tutukan po natin ang sinabi ni Renz Abando na nakaposte sa Twitter or X account ni Bake. Hindi pa po tapos ang season kaya wala tayo sa sitwasyon para pag-usapan po yan. Sa palagay ko maaari natin pag-usapan yan pagkatapos ng season. Totoo naman yun, wala pa po sila sa dulo, so hindi pa talaga dapat pag-usapan kung ano yung magiging plano or plano niya sa kanyang karera dito sa Korea, di ba? Sigurado po kasi tayo na maapektuhan ang kanyang ilalabas na pahayag ngayon yung magiging decision ng management ng anyang. So para sa akin, wise decision po yun, Renz. Huwag munang pag-usapan. Saka na lang kung okay na yung lahat. Pero hindi biro yung 2 taon niya po dun sa anyang. Doon talaga niya nailabas ang lahat ng kanyang makakaya sa isang bakbakan. Ibig sabihin, malaki po yung naitulong ng anyang at KBL dito kay Renz Abando. Siyempre, alam naman natin yung kaya niyang ibigay sa laro. Pero hindi niya mailalabas po yan kung hindi siya nabigyan ng pagkakataon, kung hindi siya nabigyan ng pagtitiwala ng anyang. Nabigyan siya ng maayos na playing time po dito. And of course, nailabas niya po yung lahat ng kanyang makakaya dito. Habang mas pinipili ni Renz Abando na maging tahimik muna hanggang hindi pa natatapos ang season sa KBL, kung saan matatapos din ang kanyang kontrata, hindi naman itinago ni Bake ang posibleng kupunan na handang kuhanin ang serbisyo ng ating kababayan. Ano nga ba ang kupunan sa KBL na tila interesado kay Renz Abando? Tutukan po natin ang sinabi ni Bake sa kanyang official Twitter or X account. Kung hindi i-renew ng JKJ Club ang kontrata nito kay Renz Abando, inaasahang aktibong makikipag-negotiate ang KT Club para i-recruit siya. Ayun na, base po yan kay Bake Interesado po yung KT or yung Sonic Boom dito kay Renz Abando. Meaning, may naghihintay sa ating kababayan sa sandaling hindi na po siya i-renew ng Jungkwanjang Red Boosters. Hindi naman nakapagtataka po yun kasi sa ngayon, nakabalik na talaga siya Yung pagkamada niya ng 18 points, 3 rebounds, 4 assists at 4 blocks, malaki po yun. Yung itinala niyang stats, patunay po yun na threat ulit siya sa ibang koponan. Dagdag na rin po natin siguro yung dala niyang init sa laro, di ba? Laking bagay po nun. Iba kasi yung dala niyang init sa bakbakan Siya po kasi yung tipo ng player na parang hindi kanya maaabutan. Pero mahuhuli ka pala niya kasi parang ang gaang-gaang ng kanyang katawan Patunay po ang isang clip kung saan nabutatan niya po ng 2 beses ang number 21 ng KT sa huli nilang bakbakan. Okay, sa video makikita ang dala ng import ng KT yung bola habang si Renz ando sa gawing kaliwa ni number 21. Gagawin ni import, di-dribble siya sa kanan tapos papasok si number 21 sa loob sabay hagis ni import ng bola kay number 21 dito sa ilalim. Kung mapapansin nyo, yung mga paa ni Renz, wala pa sa forma nung ihagis ni import ng KT ang bola kay number 21. Pero kapansin-pansin na mabilis niyang naiposisyon ng mga paa niya habang papalapit ang bola kay number 21. At bago pa maiangat ni number 21 ang bola sa basket, nauna na si Renz Abando sa itaas para butatain po siya doon. Resulta, malinis na block. Matapos yan, bagsak ulit ang bola kay number 21 sa ilalim. Si Renz, ando naman ngayon sa likod niya. Kung tutuusin, pwedeng ihagis ni number 21 ang bola sa 3-point area dahil kinuyog na po siya ng 4 na Jungkwanjang kasama si Renz. Pero dahil feeling niya, kaya niya pa, sinubukan niya ulit umangat. At ang naging resulta, sapal ulit nila Kai. Ipinapakita na eksenang yan ang pagiging agresibo at athletic ng ating kababayan na nagiging malaking bentahe ng kanyang kupunan kapag kasama siya sa loob ng court. Kung nanalasa si Renz Abando sa huling laban, mainit na pinag-uusapan naman sa ngayon ang pagtatala ni Kai Sotto ng 7 points versus Nagoya kung saan sila natalo sa score na 80-64. Bumaba din ang kanyang minuto sa 16 kumpara sa itinala nito na mahigit 20 sa mga nagdaang bakbakan. Sa ating pananaw,
normal ang lahat ng yan. Lalo na kung katulad sa pagbabago ng katawan ni Kai Sotto. Ano nga ba ang mga pagbabagong ito sa kanyang katawan? Tutukan po natin ang strength and conditioning coach ni Kai Sotto na si Mel Lantin sa report ni Homer Sison sa spin. Nasa pagitan ng 109 or 110 kilograms ang bigat ni Kai noong nagsisimula kami. Dahil sa mga ginagawa namin itong mga nagdaang 2.5 buwan, papalapit na kami sa 112 kilograms. Okay, so isa lang po yung ibig sabihin nun, ha? Lumalaki po yung kanyang katawan, yung katawan ni Kai Sotto. Yung dating manifest na madaling maitulak ng kalaban sa ilalim, especially kapag black po yung kaharap niya, di ba? So para sa akin, malaking bagay po yun. Mas mabuti talaga na magpalaki pa siya ng katawan kasi yun ang malimit na tinitira sa kanya. Ang dali niyang mabox out, madali siyang takpan ng kalaban kasi nga manipis yung katawan niya. So ngayon, kung lumalaki na yan, base na rin po sa report, good news po yun. Pakikinabangan ng Yokohama yon. Kasama na rin siguro yung Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone once na sumalang na po sila dito sa OQT. Antitigas kasi ng kalaban doon. Kaya kailangan nilang maging matigas sa lahat ng oras, di ba? Iba yung European teams. Matatangkad na sila, matitigas at athletic pa po sila doon. Walang dudang pinakinabangan na ng Yokohama at posible rin na pakinabangan ng Gilas ang pagpapalaki ni Kai Sotto ng kanyang katawan. Dahil ayon na rin sa report ni Homer Sison, nagsimula sila ni Mel Lantin noong August 2023 hanggang sa kasalukuyan. At dahil maganda ang naitalang performance sa nakaraang 8 bakbakan, hindi na rin napigilan ng management team ni Kai Sotto na ipahayag ang nararamdaman nilang saya. Ano nga ba ang masasabi ni Patty Scott, ang CEO ng East West Private? Tutukan po natin si Patty Scott sa report ni Homer Sison sa spin. Proud at masaya kami para sa kanya. Nagsisikap siya at deserve niya yan. Kututusin, gano'n naman talaga yung mararamdaman ng kasama mo sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo, di ba? Yung East West Private, matagal ng kasama ni Kai Sotto yan. At nakikita nila ngayon na parang merong bago. May ibang putahing inilalatag ang Japan. Particular yung Yokohama. And of course, yung point guard po nila ron. Anyway, abangan siguro natin ang mga susunod na balita tungkol sa isyong yan. Wish natin na maganda rin sana yung mailabas ni Kai Sotto sa paparating na OQT. Dahil may pinapakita siya ngayon dito sa Japan. So guys, maraming salamat.